Kaya pala hindi ibinigay ang DND kay Sara Duterte. Dahil, eto nga, allegedly, dahil baka raw pagplanuhan ni Sara ang pagpatay. Si General Browner na ang humahawak ng VP-SG. Siya na ang hahawak ng Vice President Security Group. Balita na tatanggalan daw itong si Sara ng security. Tapos ito pa, peke rin, peke yung rally sa EDSA. Oh, nagkakabistuhan na. Yung rally sa EDSA, mga kotsero, ano nangyari? Hakot pa. 500 piso daw kada ulok. Kinurakot nyo pa yung 300. Ayan, nagreklamo tuloy yung hakot nyo. 500 pesos, kinurakot pa yung yung 300. Pang isang balita na na nakakaalarma tungkol to sa sa pagtakbo ni Sara, kung bakit siya pumayag na maging pangalawang pangulo ni PBBM. Ito po ay isang report. Report lang ho ito. Nagre-react lang tayo sa isang report. Hindi po ito nanggaling sa akin. Ito po ay nanggaling sa isang report ni Politico. Hindi ko alam kung narinig nyo na ito. Sabi, Sara Duterte reportedly thought Marcos won't survive till 2028. Kaya pala pumayag si Sara Duterte na maging pangalawang pangulo ni PBBM ay may nagsabi sa kanya na hindi tatagal si PBBM ng 2028. Pwede siyang mamatay o maaksidente. So, even before pa natin ihalal si PBBM bilang pangulo, ang mindset na ni Sara, mamamatay ang presidente. Mamamatay o mai-incapacitate siya according to this report. Basahin natin yung report, guys, ha. Sources, sabi, VP Sara Duterte reportedly entertained the thought of President Marcos dying or being permanently incapacitated even before agreeing to run alongside him in the 2022 elections. Sources recalled to Politico Duterte's supposed morbid thoughts in light of the death threats she made against Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos after the House of Representatives ordered the detention of her loyal associate. According to an Scooper, take note, the prospect of Marcos being unable to finish his term supposedly convinced Duterte to slide down as a vice presidential candidate despite being the frontrunner for the presidency in the early 2021. May ganong angulo daw. Mga kotsero, hindi ko sigurado to. Binalita lang to. Duterte, then the mayor of Davao City, reportedly told politicos gathered on Balisin on November 9, 2021, for the birthday of then House Speaker Lord Alan J. Velasco, that it was okay for her to become vice president since Marcos might die or get into an accident before 2028. If Duterte became president before Marcos finished his term, she will be eligible to run for another 6 years in 2028, allowing her to stay longer than 4 years in office like her mentor, former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Psycho Sara in the house. While some personalities who overheard Duterte's remark were unsettled by her thoughts, an Scooper said Marcos didn't think much about it when some well-meaning friends informed him about the incident on Balisin. Napakabait talaga ni Presidente. Shortly after Marcos and Duterte made history in their landslide victory, a high-ranking official identified with the Duterte administration allegedly advised Marcos against giving his running mate the National Defense Portfolio, the position she initially wanted. The Scooper said the high-ranking official warned Marcos that Duterte might organize a coup or have him assassinated should she be given the power over the military. Ayo, kaya pala hindi ibinigay ang DND kay Sara Duterte. Dahil, eto nga, allegedly, dahil baka raw pagplanuhan ni Sara ang pagpatay kay PBBM. Which now, mga kotsero, leads us to our main topic. Ano ba yung ating main topic? Ito po, may bago ho kasing ganap. Si General Browner na ang humahawak ng VP-SG. Siya na ang hahawak ng Vice President Security Group. Ang dami nun, mga kotsero, 400 yun, di ba? Kasi mukhang ngayon, seryoso na eh. Siguro noon, nung panahon na bati-bati pa lahat, iniisip ng Marcos ay hindi gagawin, kaibigan natin yan eh. Isang kaibigan yan, si Sara Duterte. Hindi.
Ito yung chismis ha. Ayan na, AFP Chief Browner to take control of Sara Duterte security detail. Balita to kanina. Ayan o, November 26. Okay, an scooper told Politico that Browner ordered the PSG, or the Presidential Security Command, General Ronaldo Juan to relieve all existing military personnel under VPSPG. The supposed takeover might happen anytime soon, even on Tuesday night, the scooper added. So, ang may iiwan na lang daw ay yung kanyang 28 to 50 from the PNP. Totoo kaya mangyayari to? Pero ako mga kutsero, kung mangyayari man to, tama lang. Oh, wait, papakita ko sa inyo. Ito yung latest. Oh, kasi to, kanina pang umaga yan. Ito. Yan. Ito, bago. Well, it's the same thing. Browner orders major shakeup in VP Sara's security team. But, he clarified na hindi siya ang hahawak. Pero, binago niya ang composition. Well, it's practically the same thing. It's practically, that's not true. I will not take over the VP SPG. It is still under the PSC or Presidential Security Group. Because I cannot do that. I cannot do that since I already have a lot on my plate. We have to deal with a lot of security issues affecting our country. So, clarification. Sabi niya, tuloy ang shake-up mga kotsero. Tuloy ang mga pagbabago sa VP SPG. Pero hindi lang siya ang hahawak. Yun, hindi lang daw siya ang hahawak. Pero itutuloy nila ang pagbabago sa security team ni Sara Duterte. So baka kasama dyan, mga kotsero, yung pagbabawa sa kanya security team. Kasi ayon po dito sa isang balita, balikan natin itong kaninang nauna, kasi allegedly, kaya nagkaroon ng pagbabago sa composition ng VP SPG ay dahil si Sara Duterte mismo ang nagsabi na may gustong pumatay sa kanya na miyembro ng security group. Tapos ito, all members of the VP-SPG who were on duty during the contentious transfer of Duterte's Chief of Staff to the Correctional Institute for Women might face charges for obstruction of justice for blocking the implementation of the transfer order by the House of Representatives. Ito, mga kutsero, nangyari na kanina. O, pakita ko sa inyo ha. Ito ho, nangyari na. Kinasuhan na nga ng QCPD ang VP Sara Duterte at ang SPG, Special Protection Group. Kinasuhan na nga. Ano sabi? Charges for direct assault, disobedience to authority, and grave coercion were filed by main complainant Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief of the QCPD and Medical and Dental Unit, and 4 other QCPD cops before the Quezon City Prosecutor's Office. Aside from Duterte, also named as respondents in the complaint were Vice President Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante La Chica and 2 John Does. Alam niyo mga kutsero, kung ipo-pull out ni General Browner ang AFP sa VP SPG, parang tama ho yun. Para walang away dito sa dalawang grupo. Kasi alam niyo mga kutsero, wala naman ho kasi talaga dapat security detail galing sa army. Actually kung tutuusin, minimal security lang ang kailangan ng Vice President. Hindi naman kailangan ng sobrang dami. Hindi naman kailangan ng 400. Hindi naman siya presidente. Kaya ako nagulat din ako, bawat ng 400. So, it is a good move to preserve the status quo. Kumbaga, hayaan na lang muna natin para kumalma ang sitwasyon, i-pull out na muna ang AFP, hayaan na lang muna natin ang PNP ang magbantay. Total naman, ang PNP is a civilian office. So, okay lang para sa akin. Okay lang ho yun. Tama lang ho yun. Para kumalma rin. Para walang away doon sa dalawang grupo. Kailangan ho natin yung dalawang yan, mga kutsero. Kailangan ho natin yung kapulisan tsaka AFP. Kung sila pa yung mag-away-away, di ba? Huwag naman sanang ganun. Pero isa pa hong dahilan, mga kutsero, kung bakit may ganitong shake-up. Hindi lang po kasi dito nag-uugat yun nangyari. Kasi nga po, baka lang po nakakalimutan nyo, na itong nakaraan, itong mga DDMs ay ipinagkalat nila na meron daw nag-try mag-assassinate kay Sara Duterte. At ito daw tao na to ay isang miyembro ng security detail ng VP-SPG. In fact, mga kutsero, pinanindigan po yan ni Sara Duterte. Sinasabi pa po niya na bakit daw sobrang tahimik ng Presidential Security Corps. Hindi raw nagsasalita sa kanyang sa mga death threat sa kanya. Sabi naman to, ba't may sisisi kasi doon sa mga nagbabantay sa'yo? Alam niyo mga kutsero, kawawa dito sa kwentuhan na to. Ang kawawa kasi dito, yung mga tao. Tulad niyan, anong kinalaman nitong mga tao? Anong kinalaman nitong mga empleyado ng VP SPG? Para lang makakuha ng simpatya tong si Sara Duterte sa taong bayan,
na hindi naman niya nakukuha kasi hindi naman siguro tanga ang mga Pilipino para isipin na, di ba, binobola lang sila. Obvious naman na binobola lang tayong lahat, guys.